Start with, of course, mula yan sa The Voice of the Philippines. So first na season po, tawagin po natin Morissette. Ayan. Uy, magpalakpakan naman tayo para naman masaya. Oo, diba? Yes. Ay, check ko muna. Ayan na. Mga kapamilya, we have Morissette. Hi, good evening po. Pasensya po for the delay of the start. It's really my fault. Okay, sunod po we have Jonah. Picture muna. Sa gitna muna, Mars. Wow. Hi po. Magandang evening. We have Clarice. Okay. Hello po. Ayan. And of course, we have Angeline Quinto. Hello. Kamusta po? Ayan. Picture muna kayo para naman na makita ng ating mga press ang inyong mga super bluer than blue tonight. Wow. Wait lang. Magaganda. Wait lang. Yes, ang ating Asap Dairy Twins. Ay! Sa right po. Sa right daw po. Sa left naman. Sa anong left? Ay, sorry. Dapat baliktad. Okay na yan, hindi naman nahalata. Center. Center naman. Sa baba daw. Ayan. Lower center. Yes. We are live sa TFC sa Middle East. Mapanood tayo ngayon ng ating mga press people din doon sa Dubai, sa Star Music. Napakarami nating mga social media networks na ginamit for tonight's a very special event. Salamat po. Wow. O, diba? Siyempre, babatiin na po natin. Morissette, batiin muna lahat ng mga nandito ngayon. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. In behalf of everybody, we're so sorry we had to start late. It's really my fault actually. I came from a rehearsal I could not miss with Mr. C. Pero I'm very happy at nandito po kayo and sana mag-enjoy po tayo lahat. Jonah! Yes, again po, magandang gabi po sa ating lahat. At thank you so much po for waiting for us, for staying. At yes, sana nga po mag-enjoy po tayong lahat ngayong gabi. Clarice! Magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, sorry po, medyo late tayo nag-imbisa. Alam ko iba sa inyo na inip na. So, thank you so much po sa pagpunta nyo and sana matanggal yung inip nyo. Angeline Quinto! Maraming salamat po sa mga nandito ngayon. Kumain na po ba kayo? Yes! Ayan. Ayan, at syempre Kain lang po ng kain. Correct. At dahil nakabati naman na sila, panoorin natin ang sinasabi nga nating patikim na kanilang performance para sa gaganaping concert nito sa March 31. Once again, the ASAP Dairy Queens, Morissette, Jonah, Clarice, and Angeline Quinto. Okay. Ako lang po ba na put our hands together? Kung natin emotional, ito para enjoy naman ang gabi. Hey! More than 3 short years ago, I was abandoned and alone, without a penny to my name, so very young and so afraid. No broken shoes upon my feet. Sometimes I don't even need. I often cried myself to sleep, but still I had to keep on going. Never knowing if I could take it, if I could make it through the night. I hear the twenty fade, I struggle with no pain. I found my way. If you believe in yourself enough and know what you want, you're gonna make it happen. Make it happen. And if you get on your knees and let and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. I know life can be so tough and you feel like giving up, but you must be strong, baby. Just hold on. Yeah. Never find the answers if you throw your life away. I used to feel the way you do, still I had to keep on going. Never knowing if I could take it, if I would make it through the night. I held on to my faith, I struggled and I prayed, and now I'll finally find my way. Make it happen. I know. And if you get down on your knees and let and pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. Make it happen. Something I know what you want.
He's gonna make it happen. Make it happen. Believe in yourself, if you believe, you can make it. Make it happen. Gonna be down on your knees tonight and pray to the Lord. He's gonna make it happen. Make it happen. Oh, never ever let go. Hey, don't let go. Don't ever ever let go. 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 If you believe in yourself and love and know what you want, you're gonna make it happen. Make it happen. Don't let go. If you believe in yourself enough and know what you want, you're gonna make it happen. Make it happen. And if you're down to your knees and I can pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. If you believe in yourself and you believe, you're gonna make it happen. Make it happen. And if you're down on your knees and I can pray to the Lord, He's gonna make it happen. Make it happen. Yes! Palakpakan naman natin ang Asa Spirit Queens, Morissette, Jonah Clarice, and Angeline Quinto. Ayan, tayo po ay maaari ng umupo at syempre, dahil nga tayo po ay live na live sa atin sa TFC sa Middle East. Agad-agad ang unang katanungan ay syempre, manggagaling na rin sa kanila para naman tuloy-tuloy tayo. Let's start with... Thank you po. With Miss Ann Laura Santos of the Filipino Times. Thank you. Mga Spirit Queens, maaari Ang ganda na tayo. naman ng bouquet na to. Thanks you. Correct. Yeah. Spirit Queens, upo na muna tayo. Tayo po ay magka-question and answer portion na. Ganda talaga hawakan siya din. Ano na lang, itayo na lang sa gilid muna. Ginawang ano na. Design. Parang gitara. Parang gitara lang siya, Mars. Oo, ayan. Tsaka yung sa dalawa na rin, Miss Mabel. Ay, ako na lang din. Ay, sorry po. Naku, okay lang. Naku. Ganda naman ng bulaklak. Salamat pa sa flower. Ay, naku, thank you po. Ako po nagtanim niya. Char lang. Eto na, mula sa tfc.com/TFC Middle East, ang katanungan ay magmumula kay Miss Ann Laura Santos of the Filipino Times, Clarice, Angeline, Jonah, and Morissette. Ang tanong nila, what makes you unique from each other in terms of vocals, personality, katulad daw sa Spice Girls, how do you complement each other on the stage, and what makes you different from the other existing all-girl group? Una kang tinawag, so ikaw na sasagot. Joke lang. Lead the way. Ayun, what makes you unique from each other in terms of vocals daw? Oh my God. No, okay, I'll help na lang. Tulungan na lang tayo. I guess it's our the flavor that we give to each song. Although every Sunday po sa ASAP we are given individual songs, pero pag siguro if na-rearrange yun, you are able to hear another flavor din of the song because of our delivery, our style, yung tone po ng boses namin iba-iba din po. Different from each other. Correct. Jonah. Different from each other. Siguro po masasabi ko po yung yung iba-iba po yung kalidad ng aming boses. Like for example, si Clarice po talagang it's very obvious na ang boses po niya ay napakalalim talaga, 'di ba? Tapos with makapal, soulful po. With Angeline naman, ang kanyang tinig po ay nasa mataas na range, kumbaga term po ng nakararami, malaanghel na tinig, very malambing, soft. Tapos, kasi mamaya may papabili ako sa'yo. Yung kay Morissette naman po, very distinctive din yung kanyang boses at meron po siyang mga qualities. Like for example, she can do whistles, ano pa ba? Ikaw, bahala na kayo sumagot para sa akin. Pero kasi Ate Jonah, iba yung power niya, Ate Jonah. Sa liit-liit niyang tao.
Diba? Saan ba? Sabi mo hinuhugot yan. Basta yung lahat ng kinakain ko para yun sa sa boses, para may mailabas po ako. So yun po yung tingin ko na pagkakaiba-iba naming apat. Okay, Clarice? Well, kami kasi iba-iba kasi yung talaga yung namin na pwedeng ibigay as a performer, di ba? Yan din yung katulad sa amin ni Jonah kanina, yung may mga iba't ibang kaming bagay na pwede pong na kayang ginagawa, hindi kayang gawin ng iba. So siguro yan. Pero ang maganda po dun is pag pinagsama-sama kami is nagko-compliment kami sa isa't isa. Kumbaga hindi siya masakit sa tenga, porkit birit masakit sa tenga. Pero pag pinagsama-sama po kami is maganda, nagko-compliment po yung boses namin sa isa't isa. Yes, ayun. Miss Angeline. Ano nga yung tanong? Ano ang pinagkaiba ng bawat isa sa amin? Unahin ko na po si Jonah. Si Jonah po, sa totoo lang, sa kanya ko napatunayan na totoo pala ang small but terrible. Kasi kahit napakaliit na babae, pero yung boses niya, hindi ko alam kung hanggang saan umaabot. Alam ko na hindi lang naman ako ang nakakaalam nun. Si Clarice naman po, very soulful na kung titignan mo siya ng ganito lang, hindi mo ina-expect na ganun pala kumanta. So nakakagulat. Si Morissette naman po, sobra kong hinahangaan ang whistle niya kasi hindi naman po lahat ng tao ay nagagawa yon. Napaka-talented na halos lahat po yata ng genre ay kaya niyang gawin. So yun, ako naman, tubig lang. Salamat po. Yun lang po. Ikaw tubig lang. Oh. Syempre, ayan. Thank you so much, Clarice, Angeline, Jonah, and Morissette. Nasagot na ang tanong sa The Filipino Times. And of course, pwede rin naman tayong magkaroon ng kapartner na si Sir Aaron para naman may mga katanungan din dito ng live sa ating venue. Aaron, kamusta dyan? Okay naman ako. Parang alayo. Parang alayo. Ay, maganda tingnan sa ano. Aaron, kamusta dyan? Anong lagay dyan? Mula sa bulwagang pambalitaan ng ABS-CBN. Ang una magtatanong ay si Manay Ethel Ramos. Manay? Ay, Tita Ethel. Good evening, Manay. Thank you so much. Gusto kong malaman kasi parang ang range ng voice niyo, parang patterned after the original Birit Queen. Lahat ba kayo tagahanga ni Regine? Opo. Yes. I think so. Sobrang laki po talaga ng paghanga namin sa kanya. Hanggang ngayon po. The original Birit Queen. Yeah. And also si Miss Dulce, di ba? Lani, Isa din siya sa nagpasimula po talaga ng mga birit. Bakit nag-settle kayo for the title Birit? Sino ang nag-isip? Tita Ethel, ang nag-isip po kasi ng title na ito is ASAP po. So, nagsimula po kasi ang Birit Queens. Nagkaroon po kami ng isang production number na kasama ko po si Sarah, si Jonah, si Clarice. Si Morissette po kasi hindi ko lang po alam, out of the country po ata siya ng time na yon. Tapos, natuwa naman po yung mga tao na nag-request sila na sana every Sunday may ganong segment silang makita. So, the next week po, nakasama na po namin si Morissette. So, kaming apat na po yung nabigyan ng chance na makagawa ng production number. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Sa ngayon, naging Birit Queens po. Kanina may tinanong si Jaiho na hindi niyo sinagot. What makes you different as a group from the other group of singers? Hindi niyo sinagot yun. At para siyang maging dahilan para panoorin namin itong concert na ito, considering na napakamahal naman ang ticket. Tita, Star Music po kasi ang nagbigay ng presyo Hindi, so what makes you different? Bakit namin dapat panoorin ito? Ang Birit Queens po kasi, tita, napakarami po kasing mga tao na ina-expect lang nila puro biritan. 'Di ba? Kasi siguro, dahil nga po sa title namin ng Birit Queens. Pero kasi itong concert na to, itong Birit Queens, hindi po sasakit ang tenga ninyo dahil lang po sa mga high notes na maririnig nyo galing sa amin. Kumbaga, ipapakita po dito yung kaibahan ng bawat isa, kung ano yung strength na
genre na ginagawa namin, siguro ito po yung pinakamapapakita namin. At kung paano kami kumanta as a solo, singer, at as a group po. Kaya, ine-expect po kasi nung iba baka daw po mabili lang sila sa kakabirit ng apat. So, hindi naman po ganun. Actually, napakaganda po ng line-up ng mga kanta namin at lahat kami nag-agree sa mga pinagplanuhan po ng mga kakantahin sa March 31 po. I would also just like to add, I think our difference po is we're actually really just individual artists na pinagsama po ng ASAP and meron po kaming segment sa ASAP. So I think ang ma-expect po nila sa concert ay 4 individual artists that have come together to try to give a show. Syempre sa mga performances natin, we're gonna come together po. Hindi po although we have may mga solo spots po kami, pero gusto po namin patunayan na pag magsama-sama po kami with other artists ay kaya din po namin mag-blend. All in all, mga ilang songs ang ini-expect namin, mai-expect namin. Mga 85. Joke lang, Tita Ethel. 81 naman. Joke po. Sigurong bawat isa, Tita, may may 5 kanta. Tapos iba pa po yun yung magkakasama kaming apat. Yes po. Opo, actually, marami po talagang naka-line up na mga kanta sa amin kasi nga po, katulad po ng sinabi ni Angge, may mga segments po kasi na grupo po kaming kakanta, may mga segments po na dalawa lang ang kakanta, duets, tapos may of course, hindi po mawawala yung mga solo spots po namin. At siguro po kung bibilangin lahat-lahat po ng songs, pakiramdam ko lang po nasa mga 30 plus. 30 plus, pero naka-medley na po ng karamihan doon. And sa concert po na to is, sasabi ko po is lahat makaka-relate. Kasi meron po kami kakantahin na para sa mga Bex, alam naman po natin mga maraming supporters na Bex ang Beat Queens. Pero at the same time, meron din po kami inihanda para sa mga family natin, sa mga mommy, sa mga daddies, sa mga teenagers, di ba, sa mga bagets. So sa lahat po talaga makaka-relate sa concert na to. Lahat po talaga pwedeng manood. Sa mga seniors. Sa mga senior citizens. Pwede po lahat manood talaga. Wala kayong balak kumanta ng Tagalog? Tita, marami. Meron po Marami din po naka-line up na Tagalog songs. Opo. Hindi naman po pwedeng mawala yun. Eto magtatanong daw si Julie Bonifacio. Good evening po. Kay Angeline kasi si Angeline, ginawa niya na rin before yung apat sila, diba? Ano ba title nun? Divas. Divas po. Diba? Anong difference nito, Angeline, dun sa ginawa mo with Kyla, Yeng, and Casey? Bukod po sa kaming apat, cornerstone artists lahat, ang Beat Queens po, actually pinag-uusapan nga namin nung nag-US tour kami na siguro lahat ng high notes na ipapakanta sa amin ay kayang gawin ng apat. Yun daw po kasi yung hindi kayang gawin nung tatlo na sinasabi nila sa amin na sobrang ganda din po ng Beat Queens na pinagsama itong apat na to kasi talagang kung makikita mo sa stage, parang singing contest pa din. Na alam mo yun, yung parang may pipiliin ka na gusto ko yan, gusto ko si ganyan. Yun po. Tapos thank you, Angeline. No? Na-mention ni Jonah kanina na merong maggugrupo, may magdadalawa. Kasi parang nakita ko rin yan sa Divas. So, paano nyo i-handle to na hindi naman magmumukhang nagawa Kapareho, ng no? Divas? Yes po. Kasi, Tita Julie, itong Beat Queens, actually, masusubukan po na mag-duet ang bawat isa. Kasi sa Divas po, ang nakaduet ko lang is si Ate Kyla po. So kami, talagang mag-rotate po lahat Kumbaga, makakaduet ko si Clarice, makakaduet ko si Jonah, makakaduet ko si Morissette. So kaya, siguro mas maraming kanta po ang magagawa ito, namin. Angeline. Yes, kasi po. ito niya, sa apat, dalawa lang, tapos wala nang Dalawang solo spot po, at saka mga medleys na rin. So, kung yung Divas nun, umabot ng ilang oras, so we expect itong Beat Queens mga 4.5. hindi
Hindi naman, tita. Siguro kung mag-start po kami ng 9 p.m., mga 2 a.m. po tapos. Mga parang mali yung additional po. Ano ba yun? Teka, magbabayad ng extra. Tita Ethel, kaya sulit yung 5,000. Sulit daw yung 5,000, manay. Eh kung kumita pa, di binalik ko yan. Joke lang po. Walang mga special guest. Meron po. Marami po. Meron po. Hindi lang po namin pwedeng banggitin yung iba kasi surprise guest po yung iba. Pero of course, ang meron boy ng band PH. confirmed Ang boy band Yes. PH po. Yun pa lang po ang pwede namin masabi na guest po sa Surprise guest. Alam mo, sabi ko si Manay, ipilit ko raw talaga. So, isa daw pa sa special guest si Eric Santos. Isa po sa special audience po. So, kayo ulit? Charo. Nagbalikan ba? Nagkaayos o paano? March 31 po, tita yung Sige. Anyway, last na lang talaga. Total naman eh. Ayaw mo pa sagutin, mamaya na lang yan. Hindi, bukod sa boses, di ba, syempre, magpapabonggaan din ng mga gowns. Curious ako malaman, sino ang mga gagawa ng gowns nyo? Merong mga universal gown. Sana nga po, tita, si Big Sir Pepsi Cristobal. eh. Okay. Si Sir Pepsi po kasi talaga ang halos gumawa ng mga gowns ko simula nung nag-umpisa ako. Kaya lang ngayon, nakakalungkot lang na wala na po siya. So, Pero sino? siguro po, kung hindi si Sir Edwin Tan, baka may ibang mga kaibigan din po niya na magdamit po sa akin. Oh, good luck kay Edwin Tan. Ay, good luck sa inyong lahat. Opo. Good luck kay Edwin. Ito kayo si Jerry Donato ng Philippine Star. Magtatanong talaga. For everyone, how do you find the title, Birit Queen? Ano ba yan? Advantageous ba yun on your part or does it limit you kung ano na yung pwede ninyong gawin? Well, Beauty Queens, sa pagkapagino pala po na diba, sobrang masa. Pag pinakinggan siya, alam na agad ng tao, birit. So, expect na po nila talagang biritan to. Pero ang surprising po dun is, kaya rin namin gawin yung mga ibang bagay na hindi lang birit. Yung mga, katulad yung mga songs na medyo upbeat naman, chill. Doon po sila magugulat na kaya rin po namin bigyan ng justice yung mga songs na katulad ko. Kaya yung mga songs na uso ngayon, mga upbeat po na Justin Bieber, kaya po namin bigyan ng sarili naming flavor. So, hindi lang po siya malinimit as Spirit Queens. Yes? Si Jaiho? Ako naman po sa palagay ko po, pang front lamang po talaga namin yung title na Beauty Queen. Kumbaga, ito po yung minamarket po namin sa mga sarili namin. Pero katulad nga po ng sabi ni Clarice, hindi naman po porke na bansagan po kami na Beauty Queens ay hanggang dun lang po yung magagawa namin. May mga ibang genres din po kami na kaya po naming gawin at mai-offer po sa mga listeners. So I think hindi naman po kami malilimitahan ng title na Beauty Queen only. Minsan lang po, kasi minsan may nakikita akong mga nagko-comments na kapag Beauty Queens, ang sinasabi nila, parang inaagaw na po namin yung mga title ng mga senior na singers. Hindi naman po gano'n. Kasi unang-una, hindi naman po kami ang nagbigay sa sarili namin ng title na to. So, syempre sa ASAP po nanggaling ang Beauty Queens. Tapos minsan, kapag hindi naman po kami nabigyan ng mga kanta na gagawin sa ASAP na walang part na matataas, minsan nagrereklamo din yung tao. Bakit pa tinawag na Beauty Queens kung wala kami maririnig na mataas na part, di ba? So, gusto lang po namin na ipaliwanag na kasi hindi naman po kami yung namimili ng mga songs na yon. So, every Sunday, ASAP po ang nagbibigay sa amin nun at hindi naman din po kasi maganda na every Sunday, puro birit lang ang maririnig. So, yung sinabi nila na siguro mas maipapakita din namin na mas kaya din namin kumanta ng iba't ibang genre or kung ano man yung kantang ibibigay sa amin, mas mabibigyan namin ng sarili-sarili naming, kumbaga, interpretation po. Ang galing mo doon. Ay, thank you. At saka po, gusto ko lang din po dugtungan yung sinasabi ni Angge na meron pong mga ibang mga fans or mga
listeners, audience po na nagrereklamo sila kapag hindi nga raw po namin masyado binibirit ang isang kanta. For me po, kasi meron talagang mga songs na hanggang dito lang po ang pwede naming maitaas. Dahil kapag sobra-sobra sa note na to ang ginawa namin, minsan po hindi na nagiging maganda yung tunog or nawawala po yung essence, yung puso ng isang kanta. Kaya yun po, gusto lang namin explain sa mga anong tawag din, nagko-complain na viewers or yung mga hindi po sila nakukontento sa gusto nilang mga marinig. Kasi, syempre, yun nga po, may mga songs talaga na binabagayan din ang mga birit. Pero ang pinaka-importante po na gusto naming magawa is maihatid po namin yung puso talaga ng kanta. Amen. Yung interpretation po. Wow. So gone. Diba? Kaya sana po talaga yung mga yung mga hindi po nakukontento, sana naman, ma-appreciate nyo naman yung aming Kaya dapat yung mga hindi na kontento manood ng concert sa 31 Yes, para yung tama po kayo hindi dyan. nila makita sa TV, mapanood nila dito sa concert. Manay, Sir Aaron. Meron tayong katanungan mula sa TFC, sa TFC Middle East. Pinapatanong ni Irish Bilesa of Golf News. Sabi niya dito, ang katanungan daw ay may issue daw ba sa inyong apat ang billing? Yan sa pangalan, ganyan. Kunyari, ganito, Morissette, ganyan. May issue ba sa inyong billing? Sabi sa Golf News. Sa akin po, wala po. Para sa akin, wala po. Kasi, ako personally po, alam ko naman po kasi sa amin kung sino yung nauna, kung sino yung nahuli. So, wala namang masama lang po kahit lagay ako sa huli or sa una, wala pong masama sa akin. Dahil alam ko naman po sa sarili kung sino po nauna sa amin, kung sino yung para dito talaga. So yun po, para sa akin, okay na naman po, wala pong masama. Thank you, Clarice. Basta, sana po sa aming apat, pantay-pantay lang po yung TF. Okay na. Kahit sino na po nauna at nauli. Okay na po yun sa akin. Basta, kaliwaan po. Basta yung ganyan, Mars. Haliwa. So, Mars. Hindi lang naman po ako ang ganyan mag-isip. Alam po kasi. Tama naman yan. Lahat tayo may babayarin. Sa naniniwalang kaliwaan. John. Sa akin po, wala naman pong problema kasi katulad nga po ng sinabi ni Clarice, meron pong mga nauna dito sa amin. Though ako, kahit po more than 10 years na po ako dito sa industry, pero dito po sa ABS-CBN, talagang nauna sa akin si Angge. So, I respect the decision of the management. Very well said, Miss Jonah Morissette. Ako, personally, I have no problem with it. Thank you. Yun na. Diba? Wala problema. In fairness, saka napaka-genuine ng mga sagot ng ating mga ASAP period queens. Aaron, kamusta dyan? Yes. Ganun, parang kunyari nasa TV lang. Jayo, ito, big deal para sa kanyang billing. Wala iba kundi si Michael Almacen ng Big Speaks. Wow! Oo. Big deal talagang billing niya. Sa bouncing Hi baby girl. girls! Hello! Totoo ba na hindi nyo pinapalam sa isa't isa ang inyong solo spots? Hindi po, alam dito sa concert po. Yeah, and sa mga ASAP performances. Actually, alam po namin kasi sabay-sabay po kami nag-rehearse lagi. Totoo po. Oo, tsaka yung emails, yung mga studies. Nakikita na mo doon agad. Yun lang. Nasaan ba yung chinelas ko? Dito alam ko yan kung saan nagagaling. Minsan sa mga singing contest ganun. Sa mga singing contest ganun talaga. Hindi pinapaalam yung kanta. Thank you so much. At syempre, habang naghahanap pa si Mr. Aaron na magtatanong. Jayo, we have a question from the editor of The Manila Bulletin, Mr. Jojo Panali. Oh, that's very good, Aaron. Follow up ko lang dun sa comment. Kasi especially nung nagsisimula yung Champions a few years back, yung nila Sarah, there was a rumor na yun nga, may pinapapanood sila ng rehearsal ng makaka-production number para lang ma-ensure na at the very least hindi matalugan or at worst para malagpasan. I don't know how... What do you think of such rumors? Yun na lang. In your perspective. Actually, na-share po sa akin kay Kuya Eric na
nagtanong siya sa amin if sa amin daw ba, sa segment namin ay nagtatanong daw po ba yung ASAP kung anong suggestions of songs. Kasi sa kanilang daw po, ganun daw po, they get to suggest the songs. Kasi sa amin is assigned na lang po eh. And then, kami na po bahala sa delivery. The arrangement is theirs po. So, wala po. Alam na po namin agad yung mga songs of each other. Kumbaga every week, parang ano pa nga yun, no? Kinakabahan tayo pag Wednesday na. Kasi ano kaya ang song na iti-text sa atin, mamaya kung ano yung naka-aside sa atin. So ayun po, malalaman po namin yung song talaga every, siguro Thursday. Yes? May tinatanong po si Jaiho, Tito. Uy! Ano daw yung tanong? Hindi ko lang What do you think of such rumors na minsan daw pinapa plus 5 pa pag nakita na yung kasabay mas mataas sa kanya? Yung ganun ba? Yung tungkol sa ganung competition, is it still around sa inyo? Or do you feel that pressures among yourselves? I don't feel any pressure right now. Well, doon po sa... Mabakla yung Birit Queens. Doon po, my family. Doon po, parang ano naman, sabi, siguro yun ang kaibahan sa amin dahil wala kaming, hindi kami pwedeng, kunyari may isang song, hindi na pwedeng pataasan ng 5, ganyan papataasan natin ng keys, ganyan. Para lang makatalbo. Kasi kung ano po yung binigay sa amin, yun po yung para magiging challenge sa amin, kung paano namin siya bibigyan ng justice na ganun po yung areglo niya. Sa akin, Tito, gusto ko lang i-share ha, ang maganda sa Birit Queens, kung halimbawa isa sa amin hindi abot yung kanta or yung part na naibigay sa akin hindi ko kaya, pwede kong ipasa sa kanya. Yes. Tinatanggap naman. Basta mapag-usapan na, hindi ko kaya, ikaw lang muna. Pag di po tinanggap, yun po ang issue. Yes. May dagdag na lang sa TM ng 1.5. Charing. May dagdag din ako na 1.5. Diyan po sa sa tanong ninyo. Like, kapag nabibigay po sa amin yung mga materials, may mga songs po kasi na kunyari masyado pong mataas yung key or masyado naman pong mababa yung key na sasayad na po yung boses namin. So that's the time po na magre-request po kami sa ASAP na pwede po bang pataasan lang po ng konti or paano po ba namin request? Pwede po pataas po ng half note lang or one whole key para po ma-perform po namin ng maayos yung kanta. Pero yung sasabihin po na magpapataas kami ng keys para lang po matalbugan yung key ng isa, wala pong nangyayaring ganun. Also, it's merging of songs eh. So, usually our key is followed by yung kasunod ng mga songs. Doon nagbe-build up. As long as komportable tayong kantahin yung key na yun, yun na po yun. Okay. Yung next question ko. Naintindihan naman natin na ang kasikatan hindi naman forever. So habang andyan yung opportunity, of course you grab it. Pero napatunayan na din naman na minsan pag overwork ka, naapektuhan yung boses mo. Madami ng artist ang naapektuhan yan. Anong limitations ang nilalagay nyo sa sarili nyo para hindi kayo dumating sa ganun? Learning from them. Tito, siguro, for me, bisyo eh. Maganda lang sa amin, wala namang may bisyo sa amin. Ako, umiinom ako minsan. Saka, siguro kung alam mo sa sarili mo na nahihirapan ka, huwag mong ituloy. Kasi, unang-una ang pinakakalaban po ng mga singers, yung pagpupuyat. Saka, ang hirap kasi pilitin kumanta, lalo kapag may nararamdaman kang masakit sa lalamunan. Yun po yung pinakadelikado. So, kung meron naman pagkakataon na ipahinga mo or magsabi na hindi mo kayang gawin yung may isang araw na may trabaho ka pero hindi mo kaya, sana wag na lang pilitin kasi baka masanay ka na isipin mo sayang yung pera. Alam mo yun, di ba? Yung maya-maya pera na yan, tapos tatanggapin mo lahat. So, paano naman yung sarili mo? Siguro yung po, pera na nakuha mo pinang-hospital. Oo, diba? mas mahirap po pag ganun eh. Minsan dapat din po talaga nagpapahinga pag alam ko hindi niyo po kaya. Diba? Huwag mahihiyang magtanong. Kung may right mental. Lagi lang! Ganyan po talaga si Clam. Abangan niyo po yung version namin yan sa concert. Diba? Uy, branding. Branding.
Marami pa ng baon. Si Clarice ang daming baong joke. Iba din. Kasi daw po, inaantok na daw po siya. Parang hindi sila antokin po. Si Clarice po kasi ang pinakamaaga kanina sa BTR shoot. Alas 5 di ba, be? 6 a.m. po kasi ko. 6 a.m. So, pinapaan. Yes. Okay lang yun lang. Yung si Jonah pati si Morris, so tumatanggi kayo sa work sometimes, if necessary. Me po, if it's... Actually, yes po. At this point, I don't want to. Kasi yun na yung mindset na yun na parang sayang, baka anong iisipin, yung sayang din yung pera nun, magagamit din. Pero, lalo na po ngayon, actually, we'd have to admit that we are marami kaming ginagawa for the concert. We're booked with rehearsals, VTR shoots, promos, sa iba't ibang shows po. So, kung pwedeng hindi or tanggihan na lang po muna the opportunity, if it's for the best sa bosses and for the self, I will have to po. Ako din po, ganun din po. Kung talagang kinakailangan na po na tumanggi at ipahinga po yung sarili, ginagawa ko rin po yun to protect my voice, my body. Basta lang din po, sabi nga po nila, di ba, prevention is better than cure. Oh, mamaya may kumakata ka na naman ng right. Sorry. Ayun po. So, bago ka pa po dumating sa kondisyon na magkasakit ka or mahihirapan yung vocal cords mo, yung katawan mo, mas mabuti po na kapag may chance talaga, magpahinga. Katulad nga po ng sinabi nila, Angge, na number 1 kalaban po talaga ng singer, puyat, and then bisyo. Kasama din po yung diet sa dapat maging disiplina para po maalagaan yung boses namin. May mga certain na pagkain po na pinagbabawal na dati po hindi ko po sinusunod kasi pakiramdam ko po parang batang-bata pa ako. Kayang-kaya ko pa kahit ano po yung kainin ko, yung mga bawal like chocolates, mga coffee or any basta po yung mga bawal. Dati po I kept on eating those food. Ngayon po, paborito ko po kasi talaga yung mga yun eh. Pero ilang beses din po akong nagsasuffer, ilang beses pong nagkakasakit, nagkakaroon ng laryngitis, acid reflux. So ngayon po talaga, natutunan ko po na dapat talaga may disiplina ka bilang isang singer. Yung last question ko. Last year, admittedly, si Sarah Geronimo, nagpahinga siya from work. Maybe not totally, pero nag-lay low talaga siya at sinabi niya yun, to find herself as an artist more or to find where she is now. Kayo ba tinatanong niyo ang sarili niyo? Like, for the longest time, sabi niyo na nga yung Birit Queen, hindi naman kayong nagpangalan sa inyo niyan, binigay sa inyo. But have you ever consciously thought of, sino nga ba ako as a singer? And if so, ano ba yun? Ano ba kayo isa-isa? From your own perspective, hindi yung bigay ng iba or yung observation ng iba. Ako po, pakiramdam ko kung saan man po ako nilagay ngayon, feeling ko, dito po talaga ako, ito po talaga yung lugar ko. Kasi dito po sa genre na ito, ako na unang-una nakilala dahil ito po yung pinakita ko po noong nagsisimula ako sa singing contest. Talagang, kumbaga, ito na po yung parang naging masterpiece ko po, kumbaga. So, wala naman po ako dun sa estado na parang hindi ako ito or napipilitan lang ako gawin itong mga bagay na to. Bukal po sa loob ko kung ano man po yung pinapagawa sa akin na klase ng mga performances ngayon. Dahil ito naman po talaga yung ano ko ba maano yung ma-explain? Kumbaga ito talaga yung ano ko, interpretation. Dito po talaga ako. Tsaka as an artist po siguro, darating din po talaga sa point na gusto mo mag-explore. Kung ano pa ba yung tunog na pwede mo may offer sa tao. Kasi po medyo pangit din po kung paulit-ulit lang din po yung naririnig ng tao sa'yo.
So, hindi naman po masama kung one time, magbigay ka rin ng bagong flavor sa mga tao para magulat sila na, wow, kaya niya pala to. Okay pala to. So, parang ikaw yung magiging instrument para marinig ng mga tao na, okay pala yung gantong tunog. So, yun po. Darating po talaga sa artist na minsan mag-explore siya ng iba't ibang tunog. Genres, Yes, Maricel. Well, it's the same also with Ate Jonna. Ako kasi po, I also started with singing competitions. So, being labeled as a birit queen for me is, although it's pressured kasi being mga biriteras, parang lagi nga pong hinahanap ang birit. Pero, same din po sa sinabi ni Clarice na we are also just, we can also give other flavors to the song when it comes to genres, arrangements, diba? Kasi ako po, like ngayon, I'm also doing theater, pero I know in my heart that I'm more mainstream pop ballad R&B po. So, mai-add ko lang din po. Kasi ang maganda rin, ngayon po meron po akong album Under Star Music. Ang maganda rin po sa recording label is kahit po may mga certain songs po sila na binibigay sa amin, na ipinare-record sa amin, pinagagawa. Pero binibigyan din po nila kami ng freedom to choose kung ano po yung iba pa namin gustong gawin. Like for example, sa album ko po, hindi naman po lahat ng songs doon ay birit. Meron din pong mga mellow lang talaga. Oo, merong mga yung mga type of songs na mas malalalim kumbaga than masa songs. Yun po. So happy naman po. Yes, thank you, Shona. Miss Angeline. Okay. Thank you. Ako naman po. Thank you. Nakala ko kasi hindi na ako sali. Salamat po. Ako po ang... Sorry, masaya lang po ako. Honestly, kaming apat, nakakatuwa lang na pare-pareho kami nang galing po sa singing competition. Pero ako, katulad sa ASAP po every Sunday, hindi naman po pare-pareho hindi naman po magkakatulad yung mga genre ng kanta na ibinibigay sa amin kada linggo. Pero sa pagkakakilala ko sa sarili ko, ako po talaga isang balladeer. Pakantahin nyo na po ako ng kahit anong kanta, huwag nyo lang akong pasayawin. Yun po ang pagkakilala ko sa sarili ko. Maraming salamat. Alam mo, sundutan na natin yung question ni Sir, yung huling tanong kasi nababanggit naman nila lahat sila ay nanggaling sa mga singing reality search. Ang tanong naman, syempre mula pa rin sa Middle East natin, si Christine Abante of College Times. Ano daw ba ang masasabi ninyo at masishare ninyo na biggest lesson na natutunan ninyo dun sa pagsali ninyo noon sa singing contest at hanggang ngayon na very successful singer na kayo? Ano yung natutunan ninyo mula dun sa journey na yun sa pagsali hanggang sa ngayon na kayo ay talagang may mga band na as Birit Queens, may mga concert, ganyan, album? I would like to start that. Ako po kasi, yun, coming from singing competitions, ako po kasi tinrain po ako ng tatay ko na maging very keen sa mga nota. And yun po, before growing up, yun po talaga yung priority ko na ma-hit yung mga notes. Pero as the time went by, lalo na po nung nag-The Voice po kami, from Coach Sarah kami ni Klang, yung lagi pong lesson na ibibigay ni Coach is always never forget to sing from the heart. Kasi parang, yun mawawali din yung essence kung kanta ka lang ng kanta, lalo na pag wala kang connection with the people. So, make sure din talaga na maikanta mo yung message ng song. Hindi lang puro bibig. Very important talaga ang mga nota na kailangan natin ma-reach. Kasi ang mga... Bakit ba yun? Pwede ikaw sumagot naman, Ben. Ako, hindi ako fan ng nota kasi sa magiging DJ sa radyo, hindi nota yung ginagamit, iba. Ano? Plaka. Jonah, baka lumihis yung mga taga Middle East sa lumalay ko. Pakwari ka. Kailan, Char. Jonah. Actually, parehas lang din po kami ng sagot ni Mori na dati din po nung bago pa lang po ako sa showbiz, kakapanalo ko lang po nun sa singing contest. Parang, dati po kanta lang din po ako ng kanta. Hit lang din ang hit ng notes. Ayan. Siyempre paggabi na. Iba naman yung version niya. From nota to notes. Iba din yan, Iba din na siya.
Yun nga po, hit lang po ako ng hit ng mga nota na... Buti naman ay first to Jonah, na-hit niya lahat ng nota, ha? Pag nanonood ako pag Sunday, ay gosh, na-hit yung nota. Kadalasan pong nagiging feedback po ng mga judges, listeners, ay, okay yung performance mo, maganda yung performance mo kasi very technical, ang galing mo ang linis, ang technical, basta mga all about technicalities po, ganyan. Pero habang tumatagal po, ang natutunan ko dito sa music industry, based on experience at base na rin po sa mga nakakasama ko pong mga professional singers, mga nakatrabaho ko po na ahead sa akin, talagang, at ang mga record producers, at lahat po, yan po yung manager ko po, pati po siya nagsasabi sa akin na importante talaga na magkaroon ng connection sa audience. Kasi po, dati din po, lagi lang din po ako tingin sa teleprompter. Parang, kulang na lang po yung maging newscaster ako or maging broadcaster na lagi po nagbabasa ng lyrics. Pero natutunan ko na aralin po talaga kung ano yung message ng kanta at ang pinaka-importante po is, yun nga, ma-deliver mo kung ano yung next na answer si Chris. Yun po, ma-deliver po talaga kung ano yung sinasabi ng kanta. Thank you, Jonah. Angeline? Yung usapang nota. Ako naman, ang pinaka natutunan kong lesson po sa lahat ng mga singing contest na nasalihan ko dati. Actually, marami siya. Pero, ang pinaka natutunan ko po, na sana matuto tayong maghintay. Kasi napakaraming mga singers din po na alam ko at kilala ko na hindi lang nanalo or hindi lang natupad ang isa sa mga pangarap nila. Nag-give up na. Diba? Ako nga, sa dinami-dami po ng singing contest na nasalihan ko noon, siguro mas marami pa yung natalo ako kesa nanalo ako. Pero siguro talagang normal po yun. Siguro talagang ganun yung ibinigay ng Diyos sa akin kasi para mas matuto akong maghintay na kapag binigay niya yung para sa akin talaga sa tamang panahon, alam ko ng pahalagahan. Alam ko ng hawakan, kumbaga, parang ganun. Kaya sana yung mga sumasali po sa mga singing contest hanggang ngayon, nakatulad namin kung paano nag-umpisa, yun lang talaga yung ma-advise ko. Sana wag silang mag-give up agad. Sana matutong maghintay sa lahat ng gusto nilang marating. Clarice? Yes, ako po siguro agree ako kay Angge na sa lahat po nasasali sa singing contest talagang huwag mag-give up. Huwag kayong maiinip. Kasi ako po, nakakalaban ko talaga dati po sa singing contest yan sila Angge, magkakasama po kami sa amateur si Jonah, nakalaban ko rin po siya sa mga singing contest sila Cherise. And dumating po sa point na syempre, si Mori, isa-isa po na nakikita ko sa TV, sabi ko niya rin si Angge, wow, buti pa siya, nandiyan na siya. Si Jonah, wow, buti pa siya, napapanood ko na sa TV, sana ganyan din ako. So, ayun, hindi ako actually muntik na po ako nag-give up nun, pero binigyan ko pa ng chance, sabi ko, tatry ko pa to one more time. Ayun, hindi ko in-expect na ngayon, nakasama ko na sila, dati naiingit ako sa kanila, na buti pa sila na andyan na sila sa pangarap nila. Ngayon kasama ko na sila, parang masasabi ko talaga huwag kayong mag-give up, tuloy-tuloy nyo lang yan at ipagmalaki ang notang Pilipino. Dahil mo na, nag-iisip siya talaga. Habang nandito, kita ko yung tatlo, gumagano si Chris. Kaya po siya yung pala. kasi may pasabog. Correct. Nakikita ko kasi sa Facebook yun. Don't forget po ang hashtag natin as a Birit Queens concert press. Kung hindi po notang Pilipino, ha? Baka po magkamali po tayo ng hagamit, ha? Ito kasi sa Facebook, nagulat ako. Aaron? Yes, Jayo, ito hindi niya lang nahihit ang mga nota, inuupaan niya pa. Wala ba? Ibig sabihin, ay, baka sa mga nanonood sa live, ha? Ibig sabihin mo lang inuupuan po talaga. Ibig sabihin, focus. Oo, kasi iba, diba? Focus, inuupuan. Parang mga composer, ganyan. Tingnan niyo, pag mga baboy, nasaya, no? Iba din eh. Thank you for saving my face. Of course, my friend. Okay.
I'm curious kasi like, Dalawa naman yun. when Jonna joined ABS-CBN, she dropped her last name na Viray. And then, Kayong Lin. yes. Diba? Siyempre, Jonah yung naiwan. Nasaan yung Lin and Viray? Baka may magtampo yung Lin. Nagalit, sabihin, hindi ako nasama sa press. Lin Viray. Lin Viray. Lin Viray. Lin Viray. Go, Jude. Di pa nga ako tapos, ikaw naman, isipin. Attention. And then, Morissette and Clarice, they had their last names. Ngayon, ang natitira lang na merong last name, si Miss Angeline Quinto. Was it parang a decision of the management na certain, kumbaga sa branding ba, or ano? Pwede rin naman po sila maging Quinto. Magkakapatid. Quinto na ba eh? Quinto's Parang Angels. wala na pong balito. Morissette Quinto. Jonah Quinto. Jonah Quinto. Diba? Siguro po kasi mas nakilala po ako ng Angeline Quinto po eh. Hindi po ako nakilala ng Angeline lang. So, si Clarice, Ako po yung nagamit ko pa rin pa yung last name ko. Siguro parang hindi malito. May Charis Pay. Clarice Charis. Isa kasi yung tinatawag ko. Clarice Campero. Charis Guzman. minsan talaga katulad ng asok New York. Nung asok New York namin, sila, yung after party namin, pagpasok namin sa bar, sabi sa kanya, welcome. Uy, Charis. Sabi ko sa kanya, Charis, right? Oo, naalala ko nga yan. Meron din si Jonah. Dahil dyan, panoorin natin ang ganap na yan, ha? Check, ha? Wala pala kaming clip. Sa kanila tinawag Joricet. Pinagsama. For short ko. Kasi po that time po sa ASAP New York, kami po yung mag-roommate. So para short na lang, Joricet na lang po. Ako po, oo. Ako, it was a decision between management and myself po. I also personally asked my dad kung okay lang po sa kanya. Okay naman po, kasi ang haba na po ng pangalan ko. Nalilito na nga po sila sa spelling, nagdagan ko pa. Yun. Tsaka hindi ginawang Morris lang. Pangit eh. Yung set ni Ritin. Set. Clarice, hindi Kla. May Riz. Kasi nickname niya lang, be. Kaya yung Jonah, wala yung Lin. Yes. Pero meron po kami inside joke nila, lahat po ng mga singers na nakasama sa ASAP New York. Sila KZ, sila Ate Jolens. Yeah, Ate Jolens, kay JR, Jason Lee, Darin. Kung Jonah na lang po yung pangalan ko, niretain pa rin naman po yung Lin Viray. Pero ang gusto nilang ma-achieve is Lin Viray na daw po yung para sa mga tinawag ko siya, Jonah Lin Viray. Yung pala na Jonah Lin sila Viray. kayo hindi nasama eh. Yes, diba? Jude, more Lin pa. Viray. I think we are down to last. Thank you for saving me. Hanggang nun lang, so we are down. Was there a time na may bad day kayo when it comes to singing? And how did you manage to deal with it? Wow. Yes po, talaga dumarating po talaga sa times or Sunday na hindi po maganda yung condition ng boses mo, pero hindi ka naman pwede po hindi ka pumunta dahil group po kami, pangit po pag tatlo lang. So, yun yung naging maganda sa amin is kakausapin ko sila, kunyari is Morissette, Mori, tulungan mo naman ako. Hindi ko talaga kaya ito kasi di okay pa kinamig ko. So yun, nagtutulungan po kami sa isa't isa. Kasi po, hindi naman po lagi talaga is nasa kondisyon yung boses mo. Minsan talaga may sipon ka or may ubo. So yun. Sore throat po. Sore throat. Yes, diba? Morrison? Like yung nangyari po nung wala po si Angge. Kasi renash po siya sa hospital. Hopefully, okay na si Angge ngayon. Originally, there were 4 songs with the duets. Kasama namin sila Kuya Eric, sila Daryl. Originally po talaga kasi si Angge po yung mag-e-end ng prod namin with Kuya Eric. Pero dahil wala po si Angge, hindi po makarating, yung ginawa po namin ay naghatian po kami sa song. So, yun, we're still helping each other out.
Joke. Okay na yan. I think okay na tayo. Last three, Jaiho. Ito, drinap niya rin yung kanyang pangalan. Ang natira, Teacher Jo. Walang iba kundi si Josephine Bonso. Ay, ang bait. Salamat po. Super saya. Hello po. Congratulations. Hello. So excited. In behalf of mga kapatid na excited. Oo, mga kapamilya pala. Sorry. Mga kapamilya nating nasa federasyon na ang standing request ay magka-showdown. Kasi yun ang gusto nila. Oo, karamihan ng mga nasa federasyon. Anong kanta po ang kayang, kumbaga, you already had parang kwentuhan na itong kanta na to kaya natin ng showdown na. Tapos, how do you avoid na hindi kayo nagsasapawan? Anong gagawin? Pinag-uusapan po ba before yung presentation, yung performance, tsaka yun nga po, ano po yung kanta na Ulit-ulitin natin, Teacher Jo. Wala na ang yung kanta. kanta na ng kanta, Romeo and Juliet. Laban ng Juliet, showdown. Juliet. Yun daw po, Mami Jo. Romeo and Juliet. Oo nga. Na Juliet yung tanong. Char lang, Mami Jo. I love Ano you. nga po ulit yung question? Yun. Ano yung kanta na nag-showdown kayong Oo, may kanta daw ba kayo na pinag-showdown na ninyo? Pwede kayong maglabanan sa showdown na isang kanta lang. Mahirap yan, Mami Jo. Parang finals exam na yung pinatanong ni Teacher Jo. Sinapos ang laban ni Teacher Jo, iba din. Hashtag nila ang sagot. Yeah. Sure, pinag-iisipan nila yan talaga, Teacher Jo. Inupuan na nila. Siguro, Teacher Jo, iti-tweet na lang. Tapos hanapin na lang natin using the hashtag #AsaBiritQueens concert press con. Ito po ang Sasagutin ko muna namin about sa sapawan. Kasi po, sa song po, meron po kami kanya-kanyang parts. Bago po ibigay yung areglo is alam na po namin division namin. And when it comes naman po sa harmony, sa mga tono is, binibigyan po kami na naka-assign po sa amin kung ano yung tono namin, kung nasa alto to, soprano. Tutulungan po kami doon ni Teacher Annie. That's why may rehearsal po kami every Saturday para maiwasan po yung sapawan every Sunday na. Kasi syempre, di namin alam kung ano yung tono, yung pala pare-pareho kami. So, ang pangit po pakinggan. So, every Saturday po may rehearsal kami with Teacher Annie para malaman po namin kung ano yung naka-assign na melody para sa amin o yung harmony po namin. Para sa Sunday po, maganda po siya pakinggan. May melody, may harmony po siya. Ayun. Sa song po, ano ba? Ano nga po yung tanong? Joke lang, tita. Hindi naman po uso sa amin ng sapawan. Actually, yung sinabi ni Klang, totoo yun, tita, na kasi may sarili-sarili po kaming parts na ginagawa sa mga kanta namin. So, hindi pwedeng kung ano yung part ni Jonah, ni Morissette, ni Clarice, kukunin ko. Hindi ganun eh. Saka, baka iniisip din nila na yung dulong part lagi ng prod namin. Minsan kasi hindi naman laging big ending, di ba po? So, lahat yon bawat parts na ginagawa po namin sa mga kanta namin, ina-assign po sa amin talaga. So, hindi kami ang kailangan pumili ng mga parts na gusto namin gawin po. Sa kanta po, ano po bang Twitter account niyo? Message. Joke lang, tita. Wala akong maisip, tita, pero sabi ko kay Jonah, ang kadalasan kasing ginagawang pang showdown talaga ng mga singers, yung kanta po ni Miss Regine Velasquez na And Then Telling You. Kasi sa YouTube lang, napakaraming mga biriteras talaga na ginagawa yung dami-daming version na gumawa nun. Lalo sila Shireen, Ate Shireen, yun po. Kahit yung mga senior po na mga singers din po. So, before the limelight, nung nasa contest period pa lang kayo, sino yung pinakamaraming title? Kumbaga, sino yung natalo kanina na kayo sa inyong apat? Pinakamaraming napanalunan. Sino nagkatalunan? Oo, tinalo ko si ganyan. Sa kantang ganito. Sa aming apat po, Oo. wala naman.
Wala naman po, pero ang madalas ko po kasing nakakalaban noon si Charis. So, si Charis po, bata pa lang kami talagang madalas na mag-title siya. Si Charis. Joke lang. Si Charis, hindi po Pempenko, hindi ko suman po. Hindi, kasi nakasama na po namin dati si Charis. Si Jonah po, nakakasama ko din noon. Si Marcel kasi sa Cebu eh. I was based on Cebu. Yung mga contest naman po ng Cebu yung sinasabihan ko. So si Miss Dulce ang kalaban. Si Miss Vina, si Bon. Wala. Kasi buwana din talaga naman. Sila rin. Kumbaga si Marcel Baluarte ko ang Cebu, ganyan. Di ba? Iyon tundo akin ang Cebu, parang gano'n, no? Yes. Teacher Joe, thank you. Sir A. Yeah, we have a question. Wow, ang tarik. Paano yung yeah? Yeah. We have a question from FPJ, Florencio Jose. Wow. Ayun. FPJ, the king. Question ko lang, in terms of experimenting with the genre, nagkaroon ba kayo ng ganong feeling? Parang isa gusto nyo mag-rap ako or classical. Nagawa nyo ba yun? And sa tingin nyo, kaya nyo i-pull off for, if ever, gawin nyo sa concert? Ako po, yes, I'm very open to that na makapag-interpret po ng mga songs na nasa ibang genre aside sa mga birit-birit. Same here. Same here. Likewise. Indeed. Tsaka ano po kasi, may, like for example, yung classical po, nung nasa former network pa po ako, maraming production numbers na po akong nagawa na yung pop po, hinahalo ko po yung classical. So, kahit hindi man po ako graduate ng Conservatory of Music, pero na-discover ko po sa sarili ko na kahit papano, meron din po akong kayang gawin na classical style. So, ina-apply ko po yun sa mga performances po namin noon sa TV and sa mga ibang awards show po, mga ganon. Siguro po you can look up sa YouTube na meron na po akong mga nagawang ganong klaseng performances. And even nung nag-transfer na po ako dito sa ABS, nakagawa na rin po ako ng ganong klaseng production number. Nung time na nagkasama tayo sa Urian Awards. Yes, Bring Me to Life. Bring Me to Life, ano po siya, fusion of pop, rock, and classical. Yes. So yun po. Likewise. Same here. Same here daw po, sabi ni Angge. May sagot. Same here po. Clarice. Sir A? Yeah. Okay. Our last question will come from Manay. Yes, Manay. Pero bago ako magtanong, gusto ko lang i-comment kayong apat. Magaganda. Mahuhusay kayo. Maraming salamat po, Tita. Kain na po kayo. Thank you, Tita Ethel. Iba piging. May gusto lang akong tanong sa inyong apat. Anong take nyo sa lip sync? Tita? Paulit po. Lip sync lang. Lip singing. Lip singing? Uso pa ba? Kasi kung singer naman po, hindi naman po tamang mag-lip sync ka. Di ba po? Parang niloloko mo naman ang audience mo nun. So, sa ngayon, never naman po namin nagawa yung kaming apat kahit sa asa. Sa concert po ba? Sa concert! Opening po namin lip sync. Maiba lang. Pero Tita, opening lang naman. Ay, pero po gusto ko lamang mag-comment kasi honestly, for me, kung talagang, kung totoong singer ka po talaga, I think hindi po magandang idea na nagli-lip sync ka. Kahit na +1 hindi naman dapat. Unless,
Kung meron kang malalim na rason po talaga kapag ang event ay hindi na po pwedeng ma-cancel. Tapos sobrang paus na paus po talaga yung singer. Like ako po, sa totoo lang nagkaroon na ako ng isang experience na I had to do it. Nag-lip sync po ako ng isang praise and worship song kasi nakaset na po talaga yung date na yun na kailangan ko pong pumunta. Nagkataon nga rin po na sobrang malat na malat po ako, not feeling well. And since ni-require po nila ako na sige na kahit basta ang importante pumunta ka lang at makita ka, ang ginawa po talaga is sinabayan ko na lang po yung existing track ng kanta. Hindi ko na po sinabi, syempre, na mag-lip sync po. Ano po si Uncle? Kasi wala naman tanong. Nagtanong. So I think... Ay, lip sync ka ba? Okay. I think dun po nag-a-apply yung exception na kapag sobrang ano lang po talaga, sobrang emergency na hindi na po ma-cancel ang event. At yun po. I love you, Tita Ethel. Pero Manay Ethel, ano pa din po, may additional comment pa po ako. Nagkaroon naman din po ng instance talaga na nag-concert po ako nun sa Music Museum, yung Journey into My Heart concert ko po noong 2015. Na one day before the concert date po, nawalan po talaga ako ng boses. Pero since nakaset na po ang concert, nagpa-doktor po ako at binigay naman po ng doktor yung prescription, yung mga dapat ko pong i-take. Pero hindi pa rin po talaga na-save or naibalik yung boses ko sa concert date. Wala po akong choice kundi magpatuloy po na kumanta ng live. At nung opening number pa lang po, napaiyak na po ako. Tapos in-explain ko po sa audience ko po na I'm very, very sorry kasi hindi ko po talaga naiwasan na maging ganito po yung kondisyon ko, magkasakit. Alam ko po nagbayad po kayo para mapanood ako, mapakinggan ako. Pero yun nga po, sana talaga nung gabi na yon yung maintindihan po nila. But I would give my best talaga nung gabi na po yun. And thankful naman po na may lumalabas na boses kahit hindi man po perfect. But I really tried my best talaga na makakanta po ng live sa kanila kasi nagbayad po sila para po mapanood ako, mapakinggan. At least honest ka. Si Maria Carey, hindi. May message po si Mariah. Kuya Jonathan, what can you say? Salamat po, Manay Ethel. Maraming salamat. At syempre, sa lahat po ng mga viewers natin sa facebook.com/TFC Middle East. Maraming salamat again. Ang Beauty Queens live at the National Theatre of Abu Dhabi on April 7, 2017. Buy your tickets now via www.virginmegastore.ae or visit emea.com for complete list of ticket outlets. Salamat sa Filipino Times, sa Gulf News, at sa Khalij Times. Maraming salamat sa lahat ng mga vloggers, mga press people na pumunta ngayong gabing ito. At syempre, Jonah, Angeline, Clarice, and Morissette. Invite everybody na talaga nga namang supportan, tulungan tayo na i-promote ang inyong Beauty Queens concert sa March 31. Of course po, sa March 31 na po sa SM Mall of Asia Arena po, mangyayari na po ang very first naming live concert po sa Beauty Queens po. With special guests na boy band PH and surprise guests, and of course for tickets yun. For tickets, SM Tickets, call 4707-2222 or smtickets.com. Uy, may good news tayo sa kanila. Ayan, ano yan? Napakarami daw po ang bumibili ng tickets ng Beauty Queens. Yes! Thank you, Lord. At siyempre, gusto naming mag-thank you una sa lahat po ng mga bumuo nitong concert na to. Maraming salamat. ABS-CBN at ang Star Creatives. Maraming salamat at ang ASAP. Sana sa lahat po na nandito ngayon, tulungan niyo po kami na ipaalam sa marami na sa March 31 na po ang first major concert ng Beauty Queens sa MOA Arena. So sana magkita-kita po tayo doon. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po. Salamat, Angeline, Clarice, Jonah!
Yes, maraming salamat po sa inyong lahat na nagpunta po kayo ngayong gabi para suportahan po ang concert namin. Again, it's on March 31 sa Mall of Asia Arena po at sa Abu Dhabi on April 7. Oy, may US dates na May po. 26 na sa Chicago po. At May 28 sa Los Angeles. June 2, San Jose. June 4, San Diego. Salamat po sa mga March 31! Salamat sa mga supporters namin. Maraming salamat kay Clarice Morrison.